So welcome pong muli sa sinasabi nga po natin na Exegesis Seminar po natin. So ang Exegesis Seminar natin under the programs of Bahay ni Emmanuel na tinatawag po natin na LET o Leadership Enhancement Training. So this year nakapag-conduct tayo ng 2 LET lessons. The previous years yata is 2023. Nag-conduct yata tayo ng 2022 which is the Basic Doctrine. Then after that, wala nung 2023. Then, nagkaroon tayo ng, ito na po yung pangalawa sa enhancement training natin for the leaders. So, leaders, ibig sabihin, hindi lang yung mga leaders ng church, kundi tayo pa rin kasing lahat bilang mga miyembro ng isang bahay panamban. Hindi man ngayon, but a time will come na i-raise up din tayo ni Lord to serve, hindi lamang sa ministry na to, kundi sa mga pamilya rin po natin. So, all of us can be called a leader and we need to be trained, especially in handling the Word of God. So, nung hermeneutics natin, kung natatandaan pa po nung sumama sa hermeneutics, ang naging training goal natin is meron tayong tinatawag na 4 na level. So, natapos na natin yung level 1, which is biblical introduction, biblical language, at yung hermeneutics natin. So, lahat po ito is nakasama sa hermeneutics. Sino pa yung pagkatapos ng seminar binuklat yung manual ng hermeneutics nila? Hindi si Kuya. Sino yung nire-review? Yung halimbawa, pag mag-BBS kayo is, buklatin ko ang hermeneutics, paano ba gawin ito? Or we still, sabi nga, bumabalik tayo sa dating gawin natin na hanap na lang ko sa internet. Di ba? Pinakamadali kasi yun hanap sa internet, di ba? But sabi nga, hindi namin sinasabi na wag niyong gawin yun, but we are telling sayang yung mga pag-spend natin ng oras in the seminar kung hindi rin naman pala natin gagamitin yung pinag-aralan natin. Di ba? Parang bumili ka ng magandang sapatos pero nilagay mo lang sa aparador mo kasi ayaw mong magasgas at maluma. Ba't binili mo pa? Itatago mo lang din pala, nagsayang ka lang ng pera. So ganun din sa mga pag-aaral natin, what we are expecting from you is i-apply natin yung mga napag-aaralan natin. Maybe not all the time kasi kapag ina-apply natin, na-enhance at nagiging familiar tayo, kumbaga na-adapt na natin. Until we come to that point na i-apply natin yung natutunan natin, yung mga dati nating gawi ay hindi mababago. Kaya this is what we are expecting. Sabi ko nga, walang silbi yung pag-stay natin sa seminar na to kung hindi mo lang din i-apply yung natututunan natin. Diba, yung lagi natin sinasabi, nung una, pag nagbasa tayo ng verse, isang verse lang dahil yun lang yung nasabi, hindi na tayo nagbabasa sa baba at sa taas. But praise God, na-observe ko na during our Bible studies, ina-apply nyo na yon, di po ba? Na sa halip na maghanap kayo ng explanation, sa Google agad, ano ba yung explanation nito? Anong ginagawa natin? Nagbabasa muna tayo ng Bible. Verse 10, context, paragraph. Kaya doon na tayo kukuha ng explanation. So that is the result of the hermeneutical process na sinasabi natin na hindi natin alam kung hindi tayo umattend ng mga ganitong pag-aaral. We will end up na, kapag may gusto tayong hanapin, Google agad sa halip na magbasa ng Bible. Yes, there are information in the Google na wala sa Bible, but because we are want to teach about the Bible as much as possible, doon tayo kumuha ng explanation sa Bible pa rin. Tama po ba? Who can better explain yung questions natin with regards to the Bible, kundi yung Bible itself. Tama po ba? So, level 1, nakatapos na. Hopefully lahat natapos dito. Si Kuya Alex, di ba? Wala rin. But, nagse-self-study rin siya. Totoo ba? Hindi, sinisigurado ko lang naman. Ha? May 2 video pa. So, nagsasagot naman. Opo. So, yun po. Praise God po. Thank you kay Ate Vino, saka kay Kuya Alex. Si Kuya Val, sabi niya sa akin na kagabi, tinatry niya manood kaso mahina yung signal sa kanya. So sabi ko nga, pag nandito siya sa BNE, dito na lang siya manood and I will provide also the manuals for him. So nandito na tayo sa second level natin, which is biblical exegesis. So meron pang third level, homiletics. Ito po yung target natin. So hermeneutics,
exegesis, homiletics. So yung homiletics naman kasi is ito na yung pag-preach natin. Kumbaga application na ng hermeneutics at exegesis. So kapag tinotal natin itong tatlo na to, ito yung tinatawag natin na Bible exposition. Ibig sabihin, less na tayong kukuha ng outside resources. Malelesen na yung pag-google natin kung ano yung ituturo natin. Kundi, dun na tayo primarily, we will focus on the Bible. We will learn to read, di ba? Sino yung dito lang nalaman na may mga commentaries pala, na pwede pala, may mga application pala na pwede pala makita yung Hebrew word, Greek meaning ng word. May mga commentaries pala na mas magandang ito gamitin kasi mas precise at accurate yung explanation. Di ba? So yun po yung sinasabi po natin. Then, biglang nagulat si Kuya Jojo, sabi niya, biglang lumiwanag, parang parang nag-aaya na ba? Wag muna tayo sasama doon pag may nakita tayong liwanag. Sabi dito, kagaya din po sa hermeneutics natin, may mga bagay tayo sa buhay natin bilang Kristiyano na hindi dapat natin ma-misunderstand. The doctrines should not be misunderstood. Kaya nga po, nagiging maingat tayo in reminding you sa pagkuha-kuha sa internet kasi hindi lahat ng nasa internet in line with the doctrinal teaching kagaya natin which we called ourselves as a Reformed or Evangelical Christians. Kasi maraming teachings. Ngayon, kung hindi tayo magiging maingat, kuha lang tayo ng kuha, pwedeng ang makuha natin ay hindi pala tamang katuruan. So, kagaya nga po, yung sabi nga, kinatatakutan natin na verse na sinasabi is yung sa Matthew 7, di ba? Yung I never knew you. But to the one who is studying the Bible, sabi dito, ito yung sinasabi niya, na darating yung time na magkakaroon ng mga false teachers, false Christ, false prophets, at sabi niya, magpapakita rin ng magagandang signs and wonders. Sabi dito, ano yung aim nito? Is i-deceive tayong mga Kristiyano. So hindi nito i-deceive yung mga ordinaryong tao, but tayo mismo. Ano yung ginagawa niya? He will imitate Christ, he will imitate the prophets, he will imitate the great signs para maisip tayo na, oo nga, kasi nabasa ko na tayo sa Bible. Siguro, totoo nga yung kanilang itinuturo. But, ang sinasabi sa Bible, there are people that will arise who will do this to us bilang mga Kristiyano. And in reality, marami na po ito. Merong mga malalaking churches na, sabi nga, yung teaching nila is hindi biblical. So, marami silang attendees, pero ano nangyayari sa mga attendees na yon? We cannot say that they are receiving what they should be receiving as a Christian. So, in our hermeneutic seminar, ito po yung natakel na natin. So, natapos na po natin yan. So, sabi natin kanina, in these last days, naniniwala po ba tayo, di ba, na we are now in the last days. Di ba, bata pa lang tayo, naririnig na natin, malapit na dumating ang ating Panginoong Jesus. Di ba? But indeed, the time is come. So, wag nating isipin na, ay, bata pa ako, naririnig ko na yan. Di ba? Namuti na buhok ko, wala pa rin naman. Totoo kaya? Hindi po ganon. So, the Bible says so, kaya it will happen. Now, the deception is, nagkakaroon tayo ng question kung totoo ba ito o hindi. Babalik pa nga ba ang ating Panginoong Jesus o hindi? So, because of our expectation, nagkakaroon ng deception, kaya ito po yung i-equip natin yung ating sarili kung paano natin malabanan. Hindi po yung yung that is why there is need for us Christians, sabi dito, especially as leaders to understand what the Word of God says. So bilang mga Kristiyano, di ba, kailangan natin maunawaan kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kasi aminin man po natin o hindi, yung pagkakaunawa natin sa salita ng Panginoon is base lang din sa kung ano yung mga narinig natin dati. Di ba? So kung ano yung narinig natin dati na maganda, o ano yung narinig natin na majority na explanation na narinig natin, akala natin yun na yung tama. Pero yung deception kasi sa atin, dahil ito yung narinig mo, nagandahan ka sa preaching ng tao na to, tinuloy-tuloy mo na kasi nakaka-relate ka sa kanya.
You do not look, ano ba yung background ng tao na to? Ano ba yung tinuturo niya? Ano ba yung, tag doon, statement of faith niya? Ano ba yung stand niya with regards to the doctrine of Jesus Christ, with regard to the doctrine of salvation? Ang nangyayari, ay, ang ganda ng message, ang ganda ng pagka-deliver, na-touch ako. Then, naghanap ka uli ng another preaching niya. Ay, nakarelate uli ako. Then, it comes without fully understanding ano ba yung background niya. Kaya ang nangyari, the deceptions goes straight. Kasi hindi na tayo nag-isip, sino ba tong tao na to? Ano bang klaseng church ito? Ano ba yung stand niya with regards to the doctrine of Christianity? Unang-una, ano ba stand niya tungkol kay Jesus Christ? So, isang example lang, halimbawa, ang dating daan, si Eli Soriano, di ba? Magaling siya sa Bible. Pero ano ang stand niya with regards to Jesus Christ? Di ba? Iba. Di po ba? Pero maraming na-amaze sa kanyang nalalaman. So kung ikaw yun ang lagi mong pinapakinggan, then maniniwala ka sa kanya na yun yung sinasabi sa Bible kasi yun yung pumapasok sa isip natin. Halimbawa si Ed Lapis ang sinundan mo. So yung teaching ni Ed Lapis, yun ang magiging foundation mo. Rarely ng isang tao na na-inspire sa kanyang napakinggan ay buklatin yung Bible para i-verify kung totoo ba yung itinuro. Enough na tayo kasi nakarelate tayo, di po ba? Tama po ba? Ay, tama kasi na-experience ko na yan eh. So, our experience does not prove the truth of the Bible. Kundi ang sinasabi, yung katotohanan sa Biblia, yun yung magbe-verify sa naging experience natin bilang isang Kristiyano. So, tandaan po natin, kailangang maunawaan natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Tuloy po tayo. So sinasabi nga natin, in the exegesis and in this lesson, ang ipro-provide natin is yung big picture. Hindi lang pieces of puzzle. Kundi kapag alam mo kasi yung big picture, di po ba kagaya ng jigsaw puzzle, kung wala yung big picture, hindi mo alam kung paano bubuuin. Kahit kumpleto ng pieces na yun, kung wala yung pattern mo, mahihirapan kang buuin. Di po ba? So, this is what the teaching of hermeneutics, exegesis, homiletics is aiming to provide you with the big picture. Kung paano gawin, kung ano yung foundation, kung ano yung basis. Yan. So, kagaya nito, so in your first page, sabi, naniniwala tayo na ang Biblia ay galing sa salita ng Panginoon. So, ang sabi dito, from God to the mind of man, sa mga nag-take ng hermeneutics, ano po ito? Ito yung tinatawag na revelation. So, from God to the mind of man, this is what we called as revelation. So, from the mind of man, yung mga ginamit ng Panginoon to write His word, His very word, ito naman yung tinatawag natin na inspiration. Kaya sinasabi natin that the Bible is an inspired word of God. So, from the inspiration, ito yung mga text na ginamit to the current audience. Ito tayo ngayon, sa puso natin. Ito naman yung tinatawag natin na, ano? Yun, nagbabasa si Kuya Alex. Naniniwala na ako sa'yo. Illumination. Itong yung illumination, ibig sabihin, nagbibigay ng kaliwanagan sa puso po natin yung binabasa natin. So all in all, lahat ng ito yung tinutukoy natin na plenary verbal inspiration sa salita ng Panginoon. So tandaan po natin, napaka-importante na sabi nga na magkaroon ng yung sinasabing illumination. Kasi kung minsan di po ba, ito yung sinasabi natin na wala sa galing ng nagsasalita, kundi how the Spirit anoint the preacher yung magkakaroon ng epekto sa puso ng isang nakikinig sa kanya. Kahit gaano kagaling ang nagsasalita, kung wala yung anointing ng Holy Spirit, it will not affect change sa puso ng mga nakikinig. Di ba, meron tayong kuminsan, preacher na, sabi nga, monotone lang, pero bawat katagang sinasabi niya is, kumbaga parang nag-i-strike sa atin. Meron naman, ang galing niya magsalita, ang galing ng diction, ang galing ng accent, pero wala lang, nagagalingan lang tayo. Wala namang
epekto sa puso natin. So that is the illumination, and illumination comes through the anointing of the Holy Spirit, hindi lamang po sa nagsasalita, kundi pati sa mga nakikinig. Amen po ba? Amen. Agree po ba? Yan. So ito yung sinasabi natin, kaya sinasabi natin na plenary, ibig sabihin complete, verbal, ibig sabihin the word, yung salita. Kaya nga sinasabi natin, the word of God is inspired. So plenary verbal inspiration, yan po yung sinasabi natin with regards to the Bible. Yan. So, ito, yung sinasabi natin, in the hermeneutics, there are 3 process. So, sinasabi dito, receive, baking, and serving. Yan, may blank din po sa notes natin yan. So, when we say hermeneutics, principles of comprehending the text, exegesis is the task of comprehending the context. So, iba yung text. Tama ba? The task pala. Comprehending. Yung isa principle, yung isa task. And then, exposition, communicating the context. Ito naman po yung sinasabi natin through homiletics and through yung ginagawa natin ngayon. Ano to? Homiletics o pedagogy? Pedagogy kasi nasa seminar type po tayo. So, ang aim po nito is to edify one another. Yan. So, napag-aralan din natin, nasa review pa lang po tayo, ha? Nasa review pa lang po tayo ng hermeneutics kasi ilang buwan na? May, di ba? May tayo. May 24, tama ba? So, ano na ngayon? November na, almost 4 months. Tama ba? 6 months. So, sabi nga ni Dr. Roy Versosa, yung pag-aaral ng salita ng Panginoon is parang nagkaroon siya ng, kung ilalagay natin sa level ng lupa. So sabi niya, dalawa yung pag-aaralan natin, the Bible is a human book. Wala po dyan sa kwan po natin kasi this is a review of the hermeneutics pa lang. So, the Bible is a human book, sabi meron tayong napag-aralan na Rule 1 to 6. Tama po ba? Natandaan natin? So, yung Rule 1 to 6, ito yung nasa ibabaw, ito yung nakikita natin. Ito yung dapat, kumbaga normally makikita natin as we read the Bible. So, meron namang sinasabi natin that the Bible is a divine book. Ito po yung diniscuss ni Pastor Mike. Tama po ba? Naalala natin? So, because it is divine, meron tayong applicable dito yung Rule 7 to 10. So, ibig sabihin, kapag nasa ibabaw ng lupa, kita natin, di po ba? Lahat yan. Makikita natin. So, the Rule 7 to 10, ito yung kailangan natin magdig. Kailangan natin mag-exert ng effort para makita natin at kung ano yung sinasabi sa Rule 7 to 10. So, ito po siya. Yung first 6 rules, understand God's Word grammatically, historically, culturally, contextually, literally, at logically. Yan yung first 6 rules. And it is under the Bible as a human book. So, from 7 to 10, meron tayong inerrant. Pag sinabi natin inerrant, ano ibig sabihin? No error. Understanding God's Word is authoritative. Kaya nga po, kung makikipag-diskusyon tayo sa isang tao na hindi niya ina-acknowledge yung authority ng Bible, anong mangyayari? Magkakaroon lang tayo ng debate, walang mangyayari. So, if we believe that the Bible has authority, so kapag parehas kayong naniniwala, ibig sabihin, kung ano yung sinasabi ng Bible, yun yung panghahawakan nyo. Pero kapag yung isa ay hindi naniniwala sa Bible, ihinto na po natin. Kasi tayong mga Kristiyano, we say that the authority of our faith comes from the Bible. Tama po ba? Pero kapag sinabi nilang hindi totoo ang Bible, then there's no point of discussion na. Hindi tayo pwedeng mai-compromise yung authority ng Bible. Tama, itindahan po natin. Amen. Yan. Understand God's Word has unity. Ito yung sinasabi natin na walang conflict sa Bible. Yung iba, they try to say that there is conflict sa Bible. They will try to present you verses that they pick up from different parts of the Bible to tell you, kita mo, eto, ba't sinabi dito na ganito, tapos dito is ganito. Di ba may conflict kasi gawa lang ng tao yan. But if you are reading your Bible, if you are studying your Bible, madali nyo po itong maididepend. Pero kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, madali ka rin na maniniwala. Tama po ba? Yan. And
The Word of God has mystery. Kaya nga po mystery, hindi lahat madaling unawain. Di po ba? Hindi lahat, basically, pagbuklat mo, maunawaan mo agad. There is mystery, kaya kailangan i-discover natin. Kailangan nating mag-aral. Kailangan natin tanggapin na may mga bagay sa Bible na hindi natin mag-grasp. Because it is the Word of God. And our finite knowledge cannot fathom the infinite knowledge of God that He put on the Bible. Tama po ba? Kaya nga sa pagbabasa natin, there is always that faith. Hindi laging dapat maunawaan ko. May mga bagay sa Bible talaga na hindi natin maunawaan. But because of our faith, yun po yung nag-i-strengthen sa atin to hold on to sa teaching sa Bible. So ito po siya, yung 7 to 10, it falls down that the Bible as a divine book. Yan. Recipe, kaya yun po yung sinasabi natin na recipe. The recipe for hermeneutics, yung nga po yung sinasabi po natin kanina kung babalikan natin. Bakings, ano yung tatlo? Di ba? Recipe, baking, and serving. So yung hermeneutics is yung recipe, yung baking is yung exegesis. So kumbaga ito yung tinatawag natin na ingredients po natin. So when you are making a recipe, kailangan may ingredients. Ano yung ihahalo natin? So yung pa lang, nasa level 1 pa lang po tayo. Then we will proceed with the baking after this. So level 1 is hermeneutics, level 2 is exegesis, at level 3 is homiletics. So wala pa tayo dito. Exegesis pa lang tayo. Sino yung nag-aim na makaabot ng homiletics? Amen. Praise God. So tandaan po natin So mostly, ito po yung nakuha natin na sa inyo rin na rin namin kukunin yung mag-exhort, mag-preach, at tatayo dito sa harap. Kasi, bakit tayo nag-aaral kung hindi natin gagamitin? Tama po ba? So, kung minsan, sabi lang natin, marami nagsabi, hindi ko kaya. Pero nung tumayo, kaya naman pala because the Holy Spirit guided us. Tama po ba? Naniniwala po tayo doon. So, wag tayong matakot. Di po ba? Yan. Yan. So, pakibasa nga po ito. Sinong may mic dyan? Sige, pakibasa nga po para mapahinga naman yung boses natin. Yan. Ito po yung galing kay Kevin Gardner ng Ligonier Ministries. Ligonier Ministries, ito po yung itinatayo naman ni R.C. Sproul. Isa rin po siya sa mga prime mover ng reform movement. So, Ate V, pakibasa nga po. In our day, we often hear that no one's point of view is to be privileged over another, and that no one has monopoly on truth, and that everything ultimately is a matter of opinion. This view is even applied to Scripture to the point where the meaning of the Bible appears to be for the grabs and infinitely shapeable. Explain daw. So, paano natin masasabi? Sabi dito, marami nagsasabi ngayon, sabi dito na yung salita ng Panginoon, hindi monopoly ng mga Christian kung paano i-explain. Sinasabi niya dito, no one has a monopoly on truth. Hindi pwedeng isang tao lang o isang sekta lang na nagsasabi na kami ang totoo. Kasi ang katotohanan, lahat ng religion, lahat ng sekta na nagsasabi na totoo sila. Na sila yung tunay na religion. Na sinasamba nila yung tunay na Diyos. So, ang sabi dito, everything ultimately is a matter of opinion. At ang sabi dito, the meaning of the Bible appears to be up for grabs and infinitely shapeable. So, ano ibig sabihin? So, halimbawa, if we will follow this, yung explanation ni Ate Ima sa binasa niya na verse sa Bible, at yung explanation ni Kuya JM, at yung explanation ni Kuya Mike, kahit iba-iba yan, pwede nating i-accept. Di ba? Kasi that is their opinion. We need to honor it. We need to respect their opinion. But what we are talking is kung ano ba yung sinasabi ng Bible. So, hindi yung kung ano yung sinasabi natin. What we are trying to say, what we are trying to teach is kung ano ba yung sinasabi ng Bible. Kaya nga po, di ba, narinig nyo na sa amin, kapag ang sinabi nyo is opinion nyo lang, when you are explaining dito sa harap, sabihin nyo, this is my personal opinion.
But if you believe na yung sinasabi nyo is galing sa Bible, nakita nyo, nabasa nyo at may pruweba kayo na ito ay sinasabi sa Bible, sabihin nyo, this is what the Bible says with confidence. Pero kapag personal na opinion nyo lang, sabihin nyo na this is my personal opinion. Kasi may mga tao na iisipin na yung sinabi nyo is yun yung sinabi sa Bible. And it's very dangerous. Kasi, maliban na lang kung talagang inaral nyo. Pero paano kung yung sinabi nyo pala ay wala naman pala sa Bible? Paano kung may nakikinig na nag-aral pa na ng Bible, natatahimik lang, at nabasa yun at napag-aralan yung verse na i-explain nyo, at bigla niya kayong sabihin na hindi naman yan? How would you react? Kaya nga po, your personal opinion, sabi nyo, this is my personal opinion. Kapag ito ay base sa Bible, then stand at it, nabasa ko ito sa Bible. This is what the Bible says. Tama po ba? Yan. Sabi dito, the Reformed tradition, ito po yung napag-aralan na po natin, di ba? During the old times, bakit nagkaroon po ng Reformation? Because the churches, nung mag-boom ang Roman Catholic Church, ang namayani na po ay hindi na yung scripture. Ang katuruan na po ay napunta na sa church tradition at sa kung ano yung sinasabi ng mga pare, bishop at ng pope. So nag-start ang Reformed tradition dahil gusto nilang ibalik na yung katuruan ay manggaling sa Biblia. So, the Reformed tradition has consistently rejected this. Na ibig sabihin, lahat ng opinion pwede. Hindi po pwede yon pagdating sa Bible. You are entitled to your opinion but you cannot say that your opinion is right dahil ito yung pagkakaunawa mo. So, for the simple reason that Scripture is the Word of God, ito po the Bible is the Word of God and God cares about how His Word is read. Binigay sa atin yan, kahit tandaan po natin, kaya nga sinasabi sa Bible, we are accountable sa mga itinuturo natin. Kumbaga mas mabigat yung responsibility at accountability namin na nagtuturo. Kaya nga kung nauunawaan natin yun, you will not take yung pagtuturo even that is BS lightly. Kailangan mong pag-aralan mabuti. Because you will be responsible for that in the Lord. So, ultimately, scriptures must be read as God directs. So, as not the opinion of men's direct, but as God directs. So, paano natin malalaman? Excuse me po. By continually studying the Word of God. Yan. Naka 30 minutes na ako, introduction pa lang. Yan. So, we will now go to our seminar proper, which is the exegesis. So, when we heard the word exegesis, ano po yung pumapasok sa isip natin? So, any volunteer? Mag-mic po tayo para marinig sa recording. Interpretation? Walang... Yan. Sige po, sino pa? Interpretation. Interpretation. Thank you, Ate Gina. The right interpretation. The right interpretation. Thank you, Kuya Rod. Sino pa? Hindi po tatanggalan ng lunch yung mali ang sagot. Yan. Ayaw talaga magbasa ng notes no. Masunurin. So exegesis. Yan. Sabi nga po natin, ang resources po natin mostly galing kay Dr. Roy Bersosa from the Apollos Project. So, we will proceed now with lesson 1. So, exegesis, anong sabi dyan? How to interpret the Bible accurately. So, lesson 1 tayo. The lesson 1 is what we called as the process of exposition. Ibig sabihin, pag exposition comes from the root word expose. Ano yung expose? Ilabas, ipakita. Tama po ba? Ipahayag. So, our aim, sabi nga, the ancient text, kagaya sa pag-aaral natin sa hermeneutics natin, when it comes to reading the ancient text, meron tayong tinatawag na 3 biases. Tama po ba? So, na-preempt, yan. Mukhang mali yung transition ko. So, ang aim po natin is to bridge the gap
between the ancient text and a modern audience. So ibig sabihin kasi kung minsan hindi natin nauunawaan bakit ba ito yung sinasabi sa Bible. Applicable pa ba sa panahon natin ngayon yung mga nababasa natin sa Bible? So we need to bridge that gap. So sabi dito, when it comes to the ancient text, meron tayong tatlong biases. Remember it? Sa hermeneutics. Sabi kasi magbasa kayo reviewin nyo rin. So meron tayong tatlong biases. Ito yung tinatawag natin na personal background. So, iba yung background ni Kuya Jojo sa kay Ate Venus at kay Kuya JM. Kasi iba-iba yung trabaho, iba-iba yung course, iba-ibang bayan ng galing. Tama po ba? So, cultural background. Sabi nga, may mga okay lang sa mga Ilocano na hindi okay sa mga taga-Visayas, na hindi rin okay sa mga taga-Mindanao. May mga okay sa ating mga Pilipino na gawin, pero hindi mo pwedeng gawin sa bansang ito. That is cultural background. So meron din tayong tinatawag na theological background. So ibig sabihin, ano ba yung background, ano ba yung nalalaman natin dati? Whether it is from the previous religion that we have, whether you are Roman Catholic, or whether we are Iglesia ni Cristo, o kung ano mang religion natin dati, whether you are walang religion. Di ba? Na sa isang taon napasok mo na lahat ng sekta. So, ganun po siya. Yun yung theological background natin. Ibig sabihin, ano ba yung natutunan natin when it comes to, sabi nga, theo, it means God, the study of God. Ano ba yung pagkakakilala mo sa Diyos? Tama po ba? So, yun po doon, base sa tatlong background na to, it will affect how you approach the Scripture. Tama po ba? How you will approach the Scripture. So when it comes to modern audiences, ito naman, meron tayong tinatawag na chronological gap, geographical, cultural, language, literary, and spiritual gap. Kasi makikita na natin ngayon, when we study it, kapag pinaglapit natin, kailangan natin tignan, ay kailan ba ito nangyari? Diba? Ano ba yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari? Saan ba ito nangyari? Ano ba yung applicable sa kanila dati? Diba? Yung salita ba nila, is ito rin ba yung kahulugan sa salita ng ibang lahi? Halimbawa, yung salita ng Ilocano, iba rin, ito ba yung tamang translation nung inilagay na sa salitang Bisaya? So, language gap, literary gap, di ba? May iba-ibang kapamaraanan kung paano i-express o kung paano tayo magsulat. Spiritual gap, ibig sabihin, ito nga, it also affects yung kung paano tayo namumuhay dati. Di ba? Sabi natin dati, okay na sa atin magsimba kapag birthday lang. Ang importante, nagsimba ako. Di ba? Pero ngayon, di po ba? Dahil Kristiyano ka na, anong pagkakaiba ngayon kaysa dati ngayon? Bakit as much as possible ayaw mong ma-miss yung gawain ng Panginoon? What has changed? Di po ba? So, spiritual gap. So, yan po yung dalawang gap na yan. And sabi nga po natin, the aim is to bridge the gap. Ibig sabihin, paglapitin, makita natin kung paano natin maikukonek at may apply yung ancient text to us right now. So tayo yung modern audience na sinasabi. Yan. So, marami nagsasabi kung paano natin ito gagawin. Kung maghahanap tayo sa internet, marami nagsasuggest. So, ito yung mga sinabi niya. So, may nagsasabi na may 12 skills kung paano natin magagawa ito. So, ito siya. Isinulat po ito ni Wayne MacDill. So, meron siyang 12 steps. So, getting the text in the view, seeing what is there, asking the right questions, naming the textual idea. So, yan po. So, meron din naman nagsasabi na, kung magte-take po kayo ng picture, sabihin nyo lang para hindi ko agad ma-forward. Pero mas maganda po na i-ready nyo na lang para hindi po tayo na di-delay. Yan. So, meron nagsasabi na, si Dr. Wayne MacDill, sabi niya, there is 12 specific skills na kailangan natin to do the expository, to do the process of exposition. So, meron din naman si Dr. Haddon Robinson, ang sabi niya, may naalala. Meron siyang 10 steps naman in the process of exposition. So, from 12, itong tao na to, meron din tao na nagsasabi na, 10 lang, sapat na. So kung tayo ang nagbabasa, di ba? Ano yung pipiliin natin? Yun 10 kasi mas mababa, di ba? Mas madali.
So, sabi rin ni David Dockery, siya naman po ay, tawag dito, yan, president po siya ng Southwestern Baptist Theological Seminary. So, sabi niya, meron na lang 7. So, from 12, 10, 7. O, ano kayo, 10 ka pa rin. 7 na lang, di po ba? So, meron na lang 7. Sabi niya, step 1, introduction. So, kung ano yung presuppositions, may observation, translation, basic exegesis, interpretation, theology, and proclamation. So, yan po siya. And then, 5 na lang. Si Dr. Roy Versosa, ito naman yung sinabi niya. Meron lang siyang 3 points to bridge the gap between the ancient text and modern audience. So, Pinoy pa siya, di ba? 3 lang daw ang kailangan natin. Di ba? Kaya ito yung ginamit natin kasi mahirap mag-explain kung 7 o 10 eh. So, sa 3 lang tayo, di ba? So, sabi niya, kaya ito daw yung logo niya kasi sinasabi niya, 3 lang. So, kaya yung 3 fingers na sinasabi niya dito. So, ano ba yung 3 na yon? So, pag-aaralan natin mamaya. So, when it comes to the expository preaching, sabi dito, expository preaching is the exposition of one basic passage of Scripture which through an exegetical investigation discovers its original meaning and by theological reflection determines its implication, which the Holy Spirit first applied to the preacher, who then by homiletical presentation delivers its message to effect change in the hearts of the listener. So tandaan po natin, ang role ng preacher is to effect change in the heart of the listener. Di ba yun naman ang gusto natin? Yung tinuturo natin ay nagkakaroon ng kabuluhan sa mga tinuturuan natin. Di ba? Nakakaaburido rin na kung minsan, ang dami mo nang tinuro, parang wala pa rin nagbago. Mapapaisip ka, sino ang may problema? Ikaw o yung tinuturuan mo? Yan. So, yung pa rin po tayo. So, nabanggit dito, may 3, sabi niya kay Roy Versosa, may 3 process in order to us to do the process of exposition. Una, that is what we call as exegetical investigation. Pangalawa, there should be theological reflection. At pangatlo is yung tinatawag natin na homiletical interpretation. Nasa kanyo po yan. Ito po. Ancient text, modern audience. So, yan. Ha? Yan, sige po. Okay na? Yan. So, una, i-discuss natin yung tinatawag po na exegetical investigation. So, pag sinabi ng exegetical investigation, we ask the question, what is the writer saying through this text to the original recipients? Kasi ngayon, pag nagbasa tayo ng verse, ang iniisip na agad natin is yung application. Tama ba? Ano yung application o ano yung reflection natin? Hindi tayo bumabalik sa sinasabi na, ano ba yung sinasabi ng writer through this text to the original recipients. Hindi po tayo yon. The original recipients. Ano yung ibig sabihin? This is what we call interpretation. So, to do the interpretation, kailangan mong tignan kung ano yung gustong sabihin nung writer to the original audience. That is what we call as interpretation. And then, when we refer back to the ancient text, how you will do the interpretation, you will do the observation of the ancient text. Titignan mo, pag-aaralan mo. And then, you will do that observation and you will apply your interpretation after doing the observation of the ancient text, magkakaroon ka na ng application to your original o to the modern audience. Tayo na. So, mostly ang nangyayari, sabi ko nga, you do the interpretation directly to the application without referring back to the observation of the ancient text. So sabi dito, a lot of us when we read the text, we go straight to what can I learn from this passage? Ano yung ibig sabihin? Application agad. So,
Sino dito kapag bumili ng gadget is binabasa yung instruction? Di ba? Ay, alam ko nang paano gamitin to. Bukas agad. Saksak agad pag pumutok, saka lang babasahin yung instruction. Sino po yung ganito? Bukas agad. Di ba? Gamit agad. Tapos nung hindi masatisfy, anong gagawin? Saka pa lang magbabasa. It's the same thing with us. Kaya nga nandun yung instruction. Ano ibig sabihin? Basahin mo muna yung instruction before you even turn it on. Pero tayo hindi. Basta hinahanap natin asan yung power on. Di ba? Asan yung volume. Tapos na. Di ba? But kung minsan naranasan na natin yon, ginawa natin pero hindi tayo masatisfy. Hindi base sa expectation natin. Ano yung may problema? Tayo kasi hindi natin binasa yung instruction. Tama po ba? So it's the same thing with the Bible. We want to do the application immediately without doing the observation. Tuloy po tayo. Pangalawa, theological reflection. So ang pangalawang tanong, what does this text mean to me and my audience? So ibig sabihin, as a preacher, theological reflection naman, ano yung ibig sabihin nito para sa akin at sa mga nakikinig? So, ang tanong natin, what is the meaning or relevance? Ano ba yung ibig sabihin at ano yung kahalagahan? So, okay, bumalik. Yan. So, relevance to the original audience and current audience. So, ibig sabihin, titignan natin. Hindi lang natin titignan dito, kundi titignan din natin to the original audience. So, sabi dito, we bring the relevance of the text to us today. Kumbaga, kunin natin doon sa ancient, then tignan natin yung application to the modern. Tama po ba? Do we get it? Yan. As a preacher, you must be the first one to understand in order to relate to your audience. Di ba, ano yung lagi namin sinasabi sa inyo? Huwag kayong magtuturo kung hindi nyo nauunawaan yung tinuturo nyo. Honestly, nagbumukha lang po tayo na hindi nag-aral. So first, kung magtuturo ka, dapat ikaw ang unang natuturuan ng tinuturo mo. Real talk po yun. Kasi mararamdaman nung tinuturuan mo kung alam mo ba yung pinagsasabi mo. At sinong napapahiya? Tayo, di po ba? Kaya nga, we take good care of this. So, ulitin ko, as a preacher, hindi naman po preacher pati daw posture ko, kailangan ayusin. Grabe naman yan. As a preacher, you must be the first one to understand in order to relate to your audience. So, kailangan ikaw ang unang matuto. Kung hindi mo natutunan, kung hindi mo naintindihan, huwag mong persahin na ibigay sa kanila. Baka sakaling sila makapagpaliwanag. Hindi po ganun. When you are tasked to preach, when you are tasked to exhort, ibig sabihin na unawaan mo o alam mo yung ina-exhort mo. Hindi pwede na you will keep it hanging in a balance na bahala na sila kung maintindihan nila o hindi. Hindi po ganon ang role ng preacher o ng tumatayo dito sa harap. So, yung pa rin, what does this mean? We will do the interpretation, we will do the observation, then after that, application. So, laging una, interpretation. To do the interpretation, you must have that observation, then you go to the application. So, observation, do not go directly to application. Kasi ang sabi dito, dapat ang process is OIA. Pero madalas ang nangyayari, observation, then goes to application. Ang nangyayari? OA ang sineshare mo. Di ba? Homiletical presentation. Super. So sabi dito, in homiletical presentation, ang tanong dito, what is the best way to communicate? Tayo naman yun. Ano yung pinaka-the best na paraan para ma-communicate yung text na napag-aralan natin? This text is saying to us today that will affect change. Tandaan po natin, that will affect change. Kumbaga, ang aim natin is hindi lang to impart knowledge, but ang aim ng preacher is to effect change. Kaya nga kailangan natin yung anointing ng Holy Spirit. So, we look for the best way. So, how it is communicated by the original author. We go back.
Kaya nga po, pag nagbasa tayo, sino ba yung author nito? Sino ba yung nagsabi nito? 'Di ba? Ano ba yung kanya, background niya, 'di ba? Then we look how to communicate adequately, accurately, and effectively to your modern audience. Kasi nakikita natin dito sa church, 'di ba? Kilala natin yung mga nandito sa church. So alam natin kung ano yung dapat nating i-share. Paano kung halimbawang, Brad, nagsisimba ka na pala sa Saudi. Pwede ba mag-preach ka naman dito? What will you do? Di ba? Kuya Jess, andyan ba yung preaching ni Juan na ganito? So, kailangan din natin ito. Kailangan mong makilala yung author. So, you do, may proseso ka kung paano gawin yung text na gusto mong i-share. We are preaching or teaching not just to inform people or to increase their knowledge. Tandaan po natin, the purpose of God's Word is to change lives. So, dapat ang magpabago po is yung Word ng Panginoon, hindi po yung Word ng pastor o kung sino pa man. It's still the Word of God. Yan. The preparation of exposition. So, in preparation na tayo. Yan. So, we always start with a prayer. Tama po ba? Kapag na-assign ka, ano yung una mong ginagawa? Prayer. Di po ba? Because the prayer, ito yung we are asking for, anticipating God's direction. So may blank po tayo dyan. Anticipating God's direction. So, the prayer, meron po tayong tinawag na, ginawa po itong acronym. Tama ba acronym? Prayer. So, P. Ano yung stance P? Praising God for who He is and what He has done in your life. So kapag inassign ka na mag-preach, ano yung unang response mo? Sino yung unang nagre-respond ng praise God? O sino yung nagre-respond na, Pastor naman, bakit ako? Hindi pa ako ready, Pastor. So when you have been assigned, kaya nga po, the first response should be to praise God. Thank you, Lord. Pero kapag inumpisahan mo na, nagmarmar ka na agad, ako na naman inassign. Bakit ako ang inassign? Ang dami ko pang trabaho. Then how you will start it? You already started it wrong. Kapag nag-umpisa ka, instead of praising, nag-umpisa ka sa complaining, may problema na agad. And it happens to us kasi bakit? Kasi iniisip natin, we are not yet ready. We are not yet capable. But tandaan po natin, gagawin po natin ito hindi sa sarili natin, kundi we will do it. Kaya nga tayo nag-pray. We ask the anointing, we ask the guidance of the Holy Spirit to help us as we do prepare for our preaching. Magko-complain ka kung ang una mong titignan yung sarili mo. Sabi nga natin, prayer lang, nagko-complain pa. Ba't ako? Di ba? How much more sa preaching? So, do not look unto yourself, but look, meron tayong Panginoon na handang tumulong po sa atin. So when you have been assigned, start with a prayer. Tandaan po natin ang letter P is P. Praising. Praise God. Lord, hindi ko kaya pero nandiyan ka naman eh. Di ba? Ayun yung confidence. Pangalawa, repenting. Asking God to forgive you of your sins. Di ba? Nagreklamo ka, magrepent ka agad. Di ba? Sorry Lord. Di ba? Repent ka agad. O kaya kung may mga nagawa ka pa, nag-praise God ka nga, pero alam mo sa sarili mo na may mali pa rin sa buhay mo, hindi ka rin makakatayo ng maayos. Tama? Pangalawa, asking. Ito yung sinasabi natin. Asking God to use your time of study for His glory. Ibig sabihin, Lord, tulungan mo ako sa pag-prepare ko. This is to glorify you, not this is to uplift myself. Tama? Why? Is yielding. Ibig sabihin, your will to His in spirit of humility and obedience. Hindi yung may binibigay sa iyo si Lord, may inspiration sa iyo si Lord, pero ayaw mo kasi gusto mo pa rin yung kinuha mo sa Google. Di ba? Kasi ito yung kinuha ko doon, Lord eh. Pero na nagbasa ka ng Bible, hindi siya magtugma. Sinasabi ni Lord, ito yung dapat mong ilagay. Ay, hindi Lord, kasi ito yung explanation doon. Yielding your will to His spirit of humility and obedience. Letter E, entreating for others who will benefit from your study.
Ito yung sabi nga po ni Dr. Roy Versosa. Entreating, ibig sabihin, hindi mo lang pinag-pray-pray yung sarili mo during the preparation process, before the preaching or exhortation, kundi ipag-pray mo rin beforehand yung mga makikinig. Di ba? Hindi lang, Lord, give me the anointing, give me this, give me that. Nakalimutan mo nang ipag-pray yung mga nakikinig. Di ba? Ipag-pray din natin sila that they will receive that anointing also, that they will have that open heart. Para pag bitaw mo ng salita ng Panginoon, ready na yung puso ng bawat isa. Tama po ba? Amen. And letter R is yung rejoicing. Tandaan po natin, lahat ng ginagawa natin para kay Lord is a reason for us to rejoice. Di ba? Hindi yung inaccept mo nga, pero nung pagtayo mo, nagmamarmar ka naman, kasi dapat andun ako, yung saya-saya nila. Di ba? Ba't kasi tinanggap ko pa? Di ba? So, every opportunity for us to serve in the ministry of God, dapat nandun yung tama yung puso natin. So, tandaan natin, kapag inassign tayo, pray. Ano yung letter P? Praise God. So, masusubukan yan kapag in-approach kayo ni Ate Sally, kapag in-approach kayo ni Ate Jen. O, di ba? Kuya Jem, ikaw nga yung ganito. O, ilista mo, Ate Jen, kung may epekto, ha? Di ba? Pass. Wrong spelling. P pa rin naman, pero passing, di ba? Magaling talaga ang BNE. Repel. Salip na repel, ha? So, the process of exposition. So, pangalawa na tayo. Preparation kanina, ngayon yung the process, di po ba? So, in the exegetical investigation, we need to ascertain the author's intention. Yung nga po yung sinasabi natin. Dapat kilalanin natin yung kung sino yung sumulat. Kasi makikita natin doon yung background niya. Halimbawa, di ba, kaya nga sinasabi natin, yung I declare and decree, ang ganda nga naman, pero pag tinignan mo kung sino yung nagsabi, hindi pala Kristiyano. And ginagamit ng mga Kristiyano. Di po ba? Pero naririnig natin na patuloy na ginagamit kasi nasa Bible naman siya. Pero pag binasa mo kung sino yung nagsabi, hindi siya Kristiyano. At yung Kristiyano na yon, nirebuke pa ng Panginoon. Anong sabi niya? Mga foolish tong mga tao na to. So sinabihan in Tagalog, mga tanga tong mga tao na to, tapos ginagamit pa yung salita ng taong tanga. Ano ka? Mas tanga, di po ba? Hindi po, it's harsh, pero that is the reality po eh. We are not saying this because, sabi nga, because it is what is in the Word. Hindi lahat ng nandun sa Bible ay salita ng Panginoon. Meron doon salita ng tao, meron doon salita ni Satanas. Halimbawa, ginamit mo yung salita ni Satanas, hindi mo alam na salita pala ni Satanas. It happens before na nag-post yung isang Christian na ipinost niya yung book, chapter, and verse. Pero yung palang sumulot pala nun, ang nagsasabi pala nun is si Satan. Pero ang ganda nung pagkakasabi. Daming amen, 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 puso, puso, puso. Tapos nung sinabi niya na, this is the word of Satan. So, yun po yung sinasabi natin na not everything that we see, that we read, kailangan din nating saliksikin. Yan. Theological reflection means addressing the people's question. So kaya nga po pag nag-prepare tayo ng sermon, preaching, o exhortation, o Bible studies natin, nandun agad, ano ba yung pwedeng tanungin ng mga nakikinig? Ano ba yung tanong na pwedeng nasa isip ng mga nakikinig na kapag tinuro ko, masasagot na? O, ang kwan lang natin is, basta makapag-share lang. Basta mairaos lang. Mairaos lang yung schedule natin to do the exhortation. Di ba? So, kailangan natin yon. Ano ba yung tanong sa isip ng mga nakikinig na dapat masagot? So, that is addressing the people's question. Kasi lahat naman may mga katanungan, di po ba? Lahat. Pangatlo, homiletical presentation, it means announcing the sermon's application. So, hindi ka nagbigay ng sermon, hindi mo sinagot yung tanong, pero hindi mo itinuro kung paano i-apply. Di ba? So, when you ascertain the author's intention, you need to address the people's question and you need to announce
the sermon's application. Hindi pwedeng putol-putol. Di po ba? Kasi in totality, with this everything, it will affect change dun sa mga tao. Yan. Yan. The presentation of exposition, unang ginagawa natin once we present, lahat po dito. So, di ba, bago tumayo, nag-pray muna. Bago mag-umpisa, nag-pray na. Di ba, yung nangyayari nga sa atin, nag-opening prayer na, pag tayo na mag-preach, may prayer na naman. Di ba? Nag-opening prayer na, yung mag-BBS facilitator, mag-opening prayer na naman. So, meron din kayo napapansin na ibang preacher na, bakit hindi na siya nag-opening prayer? Bakit hindi na siya nag-pray? Because before na pa siya tumayo, nag-pray na siya dun sa likod. So it doesn't mean, halimbawa ako, nag-preach ako, dire-diretso na. Hindi ibig sabihin na nagkulang ako. It's because when I stand here, bago pa ako tumayo, nag-pray na ako sa likod. But sometimes we are expecting, ay dapat mag-pray ka muna. It does not happen that way. Kung minsan, pag tumatayo tayo dito, when you are ready, gusto mo na lang ibigay yung preaching. Meron naman, in our conscious mind, ay dapat muna ako mag-pray. Kaya in the middle, i-stop mo. Then bigla ka lang mag-pray kasi hindi pa pala ako nakapag-pray. So, dapat alam din po natin yon. Dapat maunawaan din natin yon. So, yes, it's good to ask for the anointing of the Holy Spirit, but you can do it before. Bago ka tumayo, habang nakatayo ka, and after kang tumayo. You can do it. But it doesn't mean na may nakita kayo nag-preach na hindi nag-pray, nag-dire-diretso na lang siya, hindi ibig sabihin nun ay hindi siya nag-ask ng anointing. Tama po ba? Amen. So 3 minutes, ilang slides pa ba Kuya Jess? So, how do we ask the Holy Spirit for anointing? Through prayer. Without the anointing of the Holy Spirit, there will be no power in our preaching or teaching. Tandaan po natin, hindi po yung kagalingan natin magsalita, kundi still the anointing of the Holy Spirit empowers the preacher. Kaya nga po, kung hindi ka nag-aaral, kung hindi ka nag-pray, tapos tatayo ka dito sa harap, hindi po pwede yun. Kaya nga po, we continue to encourage you to study. We continue to encourage you to read, to pray. Bakit? Kasi alam namin that that is where we get the power sa pagtayo natin. So, without the Spirit of God, we can do nothing. We are as ships without wind or chariot without steeds. Like branch without sap, we are withered. Like coals without fire, we are useless. As an offering without the sacrificial flame, we are unaccepted. Kaya napakahalaga nung prayer life ng isang tatayo dito sa harap. Hindi ko po sinasabi na yung mag-preach lang, lahat tayo. As you serve sa pulpitong ito, there should be prayer. Huwag mo nang antay mag-pray ka lang kung kailan oy, servants prayer na. Saka ka lang mag-pray. You do your personal prayer. Then, you come together with the congregation to pray with them. Hindi pwede na ang prayer mo na lang is kapag nandun na. Do the personal prayer by yourself bago ka pumunta dito. So, yun po. Amen po ba doon? Amen. Sino gumagawa nun? Amen. Praise God. Dami. Totoo ba? Oy, natapos na. Thank you, Lord.